kinompronta pa ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos itong si Digong diyan sa Davao dahil ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos ay biglang sumugod diyan sa Davao. Anong nangyari ho? Biglang. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ho ang galawan na pinakita dito ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat siya mismo personal na biglang sumugod diyan sa Davao. Abay, sinugod si Digong at siyempre mismong baluarte ni Digong diyan po sa Davao. Personal pinuntahan ho ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Nako ho, alam niyo ho ba ang ginawa ni Digong? Alam niyo ho ba ang ginawa ng mga alipores ni Digong sa pagsugod ng biglaan ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Davao? Alam niyo ba ang ginawa? Nako, huwag kayong aalis. Ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang naganap na matinding pangyayari diyan po sa Davao. Hindi naman pulingid sa inyong kalaman na ilang araw hong bumanat bad legal itong mga banat ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. At sumagot din naman ho itong kampo ng mga Duterte, at lalong-lalo na po ito si Digong. Ang dami na naman pinakawalan ng mga kasinungalingan laban po sa ating Pangulo. Ba't ngayon no, sumagot po ang ating Pangulo sa pamamagitan po ng personal na puntahan diyan sa Davao itong si Digong. Kaya't mga kaibigan, huwag niyo pong kaligtaan, panuorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, eto ho, shout out po sa lahat. That is first time pong nangyari na itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay nanunugod, hindi nakatiis. Siyempre, pag nasa tama ka ba naman, ay dapat talagang hindi ka matakot. Ito. Binira ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong patutsada ni former President Rodrigo Duterte. Tila nawawalan na raw ng pag-asa ang kabilang partido dahil mahirap aniya kalabanin ang kanyang mga pambato. Yan at iba pang ganap sa mga kampanya sa Frontline Report ni Maricel Halili. Ayun mga kaibigan, entrada pa lang ay napakainit na. Mahirap kalabanin si Bongbong Marcos, ang ating kagalang-galang na mahal na Pangulo. At siyempre, ang kanyang mga kasama ay lalong-lalo na kapag ikaw ay legal at walang ginagawa na ika nga po'y mga laban sa kapwa na imbento, ay mahirap pong kalabanin ang katotohanan. Yan po ang ginagawa ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya napakahirap kalabanin, lalong-lalo po ngayon. Biglang sumugod diyan po sa Davao, at ito ho ang nangyari. Mga kaibigan, magtataka kayo. Ito. Kahit kilalang baluarte ng mga Duterte, sinubukan pa ring manuyod ng mga botante sa Davao ang mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kahapon. Present si Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya pinalagpas ang biro ni former President Rodrigo Duterte na pumatay ng 15 senador para makapasok ang lahat ng pambato ng PDP. Ayon kay PBBM, tila natatakot ang ibang partido sa kanyang mga manok, kaya kung ano-ano na lang daw ang sinasabi. Ayun mga kaibigan, ibig sabihin, Digong, ay natatakot ka at iyong partido dito sa galawan ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kasama. At siyempre maliwanag din dito na itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay kumpirmado nagpunta diyan sa Davao dahil unang-una ay nagkaroon po sila ng pangangampanya at kasama rin ho dito para sagutin mismo diyan sa Davao ang mga paratang ni Digong nagpapaslangin, kikitilin ang buhay ng 15 senador. Ano pong nangyari mga kaibigan? Nagkita ba ang dalawa? Nagkita ba itong si Digong at si Bato dito ho sa Davao na mismong
nag-aksaya pa ng oras ang ating mahal na Pangulo upang sugurin ang Davao, sugurin si Digong at kumprontahin. Ito po ang kapanapanabik na nangyari, mga kaibigan. Ibabahagi ko po sa inyo. Oo, sabi na, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Dagdag pa niya, Naintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido, at itong mga ito, ang kaharap natin, ay mako, may mahihirap, sasabihin ko mahirap na kampanya ito. muling iginiit ng Pangulo na wala ni isa sa kanyang 12 pambato ang sangkot sa katiwalian, extrajudicial killings, pogo at kumampi sa China. Sa mga kapatid... Nako, ayan na ho mga kaibigan. Itong inaasahan po natin na pagpunta ng ating kasalukuya Pangulong Bongbong Marcos ay siyempre baluarte ni Digong yan. At noon pa man ay pinapakalat sa social media, sa malaking stream media, lalong-lalo na po kapag nagpapa-press conference itong si Digong, na walang makakapasok sa kanila, sa kanyang teritoryo dahil solid sila doon. Ba't ano pong nangyari? Bakit nakapasok itong ating Pangulong Bongbong Marcos at siyempre mismong binanatan si Digong, mga kaibigan, dito sa issue ng pagpaslang, na ang ginagawang pagpaslang ni Digong ay isang solusyon. Anong solusyon doon? Wala namang magandang solusyon doon. Ngayon ano po ang nangyari? Nasaan si Digong? Nasaan yung pinapakalat ni Digong before noong taon 2024 na walang makakapasok sa kanyang baluarte kapag kalaban, lalong-lalo na sa politiko, dahil mismo ang kanyang mga tagasunod na taong bayan ay magwawala. Bakit ngayon hindi nagwala ang taong bayan? Bakit ngayon ay sinalubong pa ng mainit itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Sinasabi rin ni Digong na hindi sila pwedeng ganunin sa kanilang baluarte. Hindi sila pwedeng sabihan ng mga ganon-ganon na pagpatay-tirahin. Bakit tinira ka ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyong baluarte? Nasaan yung pinagyayabang mo, Digong, na hindi ka pipwedeng tirahin sa iyong baluarte kahit sa mga patutsada man lang? Sa madalit salita, pag-aari mo yan at solido ang taga Davao. Kung solido ang taga Davao, bakit? Bakit napakainit ang pagtanggap, I'm very sorry, nabubulol ako. Bakit napakainit ang pagtanggap sa ating mahal na Pangulo at siyempre sa kanyang mga kasama? And connection, tinatalakay po natin ito at pinapaliwanag. Dahil wag po tayong maniwala sa mga pagbibigay ng anumang pinapahayag ni Digong na sila ay solido diyan sa Davao. Nandiyan po ang matibay na ebidensya. Given na po yan. Maaari po sabihin natin ilang porsyento, 80% na ang taga Davao ay talagang solido. Pero wag naman sabihin natin talagang solido. Hindi ho, mga kaibigan. Nasaan ang pinagyayabang ni Digong na kapag pinuntahan ka diyan ay hindi pwede ang ganyang ginagawa ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at kahit sinong pumunta. Kinumpronta ka pa diyan. Mga kaibigan, maliwanag ko dito, kinumpronta pa ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos itong si Digong diyan sa Davao, dahil ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos ay biglang sumugod diyan sa Davao. Anong nangyari ho? Biglang nagtago itong si Digong. Hindi ho nagpakita, mga kaibigan. Reaksyon, mga mahal kong taga-subaybay, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Nagbabase lang ho tayo sa mga binitawan before ng dating presidente na si Digong, na sabi nila walang makakapasok sa Davao at kapag pumasok ay hindi pwedeng mangyari ang ginagawa ng kasalukuyang presidente. Mismong kinumpronta, kaya lang wala si Digong, di ba? Sabi nga niya,
ganito yung mga pagpaslang ng 15 senador. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Medyo kinulang tayo sa oras. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. At sa comment section, inaanyayan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palapakan.